Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino dito ang marunong magluto ng masarap na pagkain? Meron ba sa inyong marunong magluto? Sa palagay ko, dapat meron talagang marunong magluto sa bahay. Kasi kapag walang marunong magluto, baka bibili na lang kayo ng lutong ulam. Kung merong marunong magluto ng masarap na pagkain, at kung meron namang hindi marunong magluto, baka merong hindi nga marunong magluto pero magaling namang kumain. No? Ibig sabihin, kahit anong ihain mo, kakainin yan. Naghihintay na yan. No? Wala pa, hindi pa luto yung pagkain, pero baka nakaupo na dun sa may upuan sa kusina at naghihintay na lang hanggang sa kumain na. Lalo na kapag kagutom, lalo na kapag paborito yung pagkain, lalo na kapag talaga namang pagod at gusto ng kumain. Ikaw man ay nagluluto o hindi nagluluto, ikaw man ay kumakain, ikaw man ay hindi maganang kumain, kasi yung kinakain natin depende sa ating panlasa. Kung tinatanggap ng panlasa natin yung pagkain, kakainin natin. Pero hindi sa lahat ng panahon, kung yung pagkain ay gusto mo, hindi po pwedeng sabihin mo gusto rin ng iba. Sapagkat magkakaiba tayo ng panlasa. Baka merong iba, gusto yung maanghang, gusto yung matamis, gusto yung maasim, gusto yung may sabaw, gusto yung pinarito, o gusto yung malutong. Iba-iba ng nais na pagkain. Depende sa panlasa niya sa pagkain. Siguro, pumunta ka sa ibang lugar, no? Sa Italy, sa Roma, o sa Germany, o sa Hong Kong, sa Taiwan, o kung iba-iba yung pagkain na ino-offer nila, depende sa kanilang kultura, depende sa kanilang alam lutuin na pagkain. Dito siguro sa atin, makanin, no? Yung sa iba siguro, baka hindi sila kumakain ng kanin, baka tinapay lang, bread lang, burger lang, o fries. O dito siguro sa Pilipinas, no? Pag pumunta ka ng Cebu, ng Bacolod, pumunta ka ng ibang lugar, baka meron sila yung kanilang kinakain doon. Iba doon sa kinakain. Kapag ikaw ay taga Bulacan, no? Magkakaiba ng ino-offer na pagkain. Depende sa panlasa natin. Depende sa kung anong tinatangkilik natin o ating tinatanggap ng ating kalooban. At kung ihahalin tulad natin ng pagkain sa salita ng Diyos, kung kumakain ka sa umaga, sa tanghali, sa gabi, o kanina may midnight snacks ka pa in between, kung ito'y katulad ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, ng lakas, ng katatagan, ng sigla sa atin, dapat ganun din tayo, ninanamnam natin ang salita ng Diyos. Ginagamit natin ang salita ng Diyos sa ating pananalangin, sa ating pagninilay, sa ating buhay pananampalataya. Kung pinapakain mo yung katawan mo, binubusog mo sa pagkain na gusto mo, dapat yung kaluluwa mo, pinapakain mo rin at binubusog mo rin ng salita ng Diyos. That is the reason why whenever we attend the Holy Eucharist, at pag tayo'y nagdarasal ng taimtim, parang ikaw ay naduduktungan ng iyong buhay. Di ba kapag ikaw hindi ka kumain, manlalata ka. Pero pag ikaw ay kumain ng masustansyang pagkain, ikaw ay lalakas at sisigla. Pero kapag kumain ka ng too much cholesterol or sugar, tapos meron ka ng maintenance, baka hindi makatulong sa iyo yun. Baka mas lalo ka pang magkasakit. Depende sa anumang kinakain natin na healthy para sa atin at hindi makadagdag pa ng sakit at karamdaman. Ganon din ang salita ng Diyos. Sana'y makatulong sa atin upang higit tayo makapagnilay at makita natin at mapagtanto kung ano yung mga pagsubok, kung ano yung mga problema, kung ano yung mga dumadating na hindi natin inaasahan kung paano natin ito haharapin ng may katatagan at mayroong pananampalataya. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Bagkus ikaw ay minamahal ng Diyos, ikaw ay inililigtas ng Diyos. Kaya nga binibigyan ka niya ng kalayaan, ng free will, ng intellect, ng karunungan,
upang mapagtanto mo at mabatid mo kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, at kung ano yung masama at ano yung kasalanan na dapat mong iwasan. Gusto ng Diyos na ikaw ay mabunga at maging kapakipakinabang sa gawa ng kabutihan at kabanalan. Hindi lamang sa salita ng Diyos natin mahilin tulad ang pagkain, kundi po pwede rin ito sa magandang relasyon at ugnayan sa pamilya, sa tahanan, sa kaibigan, o sa mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Sometimes may mga taong bitter, may mga taong laging nagagalit, may mga taong laging naghahanap ng pagkakamali ng iba, may mga taong gustong makapanakit o makapaghiganti sa kanyang kaaway. May mga taong parang toxic pagkasama mo at pagkausap mo. Pero gusto natin maging magaan, maging tahimik, payapa, matiwasay, maging masaya tayo sa buhay. Kaya yung we choose kung ano yung masaya, kung ano yung payapa, kung ano yung pagmamahal, pagpapatawa, at pananampalataya. Sa salita ng Diyos, sa pagkain na ating ninanamnam, magbigay nawa sa atin ng kabusugan. Kabusugan na tayo'y maging mabuti at maging banal. Mabusog nawa tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pagpapatawad ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Merong mga taga-Ubando, sabi niya, Padre, uuwi na po kami. Kaya lang po, sa pag-uwi po namin, sigurado mga 1 linggo ang pagkain namin bangus. Sabi ko, bakit po bangus? Kasi po, dumaan po ang bagyo at mga baha ay napigtas ang mga palaisdaan. Nakawala po ang mga bangus. Napunta sa tubig baha. Kaya po paglabas mo ng bahay mo, pag may nakita kang bangus, pwede mo nang hulihin at ulamin at libre na yung pagkain. Lugi lang doon sa may-ari ng palaisdaan. Kaya nung naasin ako ng Ubando, pag labas ko ng kumbento, may tubig baha, may nakita akong bangus, hinuli ko. At mataba yung bangus at niluto namin pananghalian kasi mahaba-haba na rin yung bagyo nun, wala na kaming makain. Kaya dumadating talaga sa punto na nagugutom tayo, nawawalan tayo ng makakain, na mamalukto tayo sa gutom. Pero nung niluto namin at kinain namin, tuwang-tuwa kami dahil masarap. Kaya lang pagkatapos namin kainin, sabi ng isang kasamahan ko, siguro Father, yung bangus kaya mataba, baka galing sa sementeryo. No? Kaya masustansya. Anumang pagsubok nating pinagdadaanan, no? Maaari tayo, hindi tayo masyadong matinding lumubog sa baha, pero marami dito sa ating lugar na nalubog sa baha. We keep on praying na sana mga pagsubok na ito magdala sa atin ng masigit pang malalim na pananalig at pananampalataya. Pagtutulungan at pagkakaisa at sa sarili natin ay maging mabunga na tayo'y lagi nawang naniniwala at nagtitiwala sa Diyos sa Kanyang tulong at paggabay at pagliligtas sa ating buhay. Huwag nawa tayong magutom, huwag nawa tayong mawalan, bagkus ay ituring nating biyaya, hindi lamang pagkain, ituring nating biyaya, maging ang mga taong nakapalibot sa atin. Ituring nating biyaya, maging ang mga pangyayari na nararanasan natin at napagtatagumpayan natin sa tulong at awa ng Diyos. Amen.